Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. May mga bisita po tayo. Good morning po sa inyong lahat. No? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay patungkol po sa kaharian ng Diyos. Ito ay paulit-ulit na itinuro at ibinahagi ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nagministeryo, mga ginigiliw. No? Na ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang kaharian daw ng langit ay katulad daw ng isang butil ng mustasa, mustard seed. Napakaliit na butil, no? Na ang butil na ito ay itinanim ng isang mama, ng isang lalaki sa kanyang bukirin. At nang tumubo ang maliit na butil na ito ng mustasa, ito ay naging halaman. At nung naging halaman ito ay naging malaking kahoy, na kung saan ang kahoy na ito ay pinamumugaran ng mga ibon. At ito rin ay naging lilim ng mga biyahero na dumadaan sa lugar na iyon, na kung saan sila ay napagod dahil sa tindi ng sikat ng araw, mga ginigiliw. Ano ba ang hiwaga ng salita na ito na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang patungkol sa kaharian ng Diyos na binibigyan niya ng isang talinhaga patungkol sa isang napakaliit na butil? Ngunit tumubo, lumago, lumaki, naging napakalaking kahoy, mga ginigiliw. Alam nyo, ang talinhaga na ito patungkol po sa isang tao na nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Patungkol sa isang tao na nagkaroon ng kaliwanagan ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Ano nga ba ang kaharian ng Diyos? What is the kingdom of God? Where is the kingdom of God? Who is the kingdom of God? Alam niyo ang sabi ng salita ng Panginoon? Blessed are the poor in spirit. They are going to inherit the kingdom of God. Sabi niya po, mga kinikinig. Poor in spirit. Ano bang sabihin? Ibig sabihin ng poor in spirit. Alam niyo ang poor in spirit? Yung ikaw ay nagpapakumbaba. Dinadagukan mo yung dibdib mo. Yan ay repentance. Pagsisisi ng kasalanan. That is, yun ay poor in spirit na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin, mga kinikilig. Yun ang ibig sabihin. For they will inherit the kingdom of God, mga ginigilew. Kaya ang kwento na ito, mga ginigiliw, patungkol sa buhay ng isang Kristiyano na nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Naging kahoy ba tayo? Naging isang butil ba tayo na tumubo, lumaki, naging halaman, naging kahoy, na ito ay pinamumugaran ng mga ibon at nilililiman ng mga hayop o ng mga tao dahil sa nakakapasong init ng araw? Alam niyo, mga kinigiliw, ang gustong sabihin dito ng ating Panginoon, kung paano natin binigyan ng buhay ang kaharian ng Diyos. Na yung kanyang kaharian
mga ginigiliw, ay nandito mismo sa ating puso. Kaya alam nyo yung mga relihiyosong tao nung unang panahon, tinatanong nila kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Guro, sabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, kailan darating ang kaharian ng Diyos? Sabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa inyong kalagitnaan. Sabi niya po, dumating na sa inyong kalagitnaan. Sabi niya, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang kaharian ay walang iba kundi siya. Dumating na ang ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is the kingdom of God. Siya ang kaharian ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Kaya alam nyo, no? Alam nyo, kapag nakakilala ka sa Panginoon, kapag natanggap mo na ang kaharian ng Diyos, dapat, mga ginigiliw, ikaw ay naging daluyan na ng pagpapala ng ating Panginoon. Sa anong paraan na tayo ay naging daluyan ng pagpapala ng Diyos? Alam nyo, ang nasa kanyang kaharian ng Panginoon, nagbubunga ito ng mabubuting gawa. Hindi lang tayo dito, pagpasok natin dito, pag-uwi natin, tapos na, tapos babalik na naman tayo next Sunday. Hindi po. Yung kaharian ng Diyos na yan, lumalago. Di ba? Yumayabong ang kanyang mga dahon. Ibig sabihin, kung pag-uwi mo, nakikita na nila ang salita sa iyong pamumuhay. Alam nyo, nung natanggap ko, nakilala ko ang kaharian ng Diyos. Hindi ako tumigil para lumapit upang makipagrelasyon sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Sa unang mga taon ng aking pagkakilala sa aking Panginoong Jesucristo, hanggang dumating yung panahon na nag-share na ako. Lumalago na ako. Nag-share na ako sa mga kaopisina ko. Kaya nga nabigla na sila sa akin noon eh. Yung dating mayabang, yung dating manginginom, salita na ng Panginoon ang ibinabahagi ko sa kanila. Hanggang sa aking pamilya, sa Ballesteros, sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan, sineshare ko na po yung salita at sa social media. No. Kaya ang maraming nakinig sa mga salita na ito ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya, hindi lang tayo nandito. Dapat magiging butil tayo ng mustasa. Sabihin natin yung katotohanan sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, to the rest of the world, sa ating pamilya. Alangan naman na kayo lang ang maliligtas. Paano yung pamilya natin? Diba? Kaya walang ibang nakapagbago sa aking pamumuhay, kundi yung kaharian ng Diyos na tinanggap ko hanggang ngayon, mga kinigiliw. Na yung kaharian na yon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pastor, nasaan na ba yung kaharian ng Panginoon ngayon? Ang kaharian ng Panginoon. Kung gusto mong matanggap, gusto mong pumasok sa kaharian ng Diyos, nandito po ang kaharian ng Panginoon. Basahin mo at dadalhin ka ng Panginoon sa kanyang kaharian. Ipapakilala niya ang kanyang sarili sa iyo.
kung ikaw ay nagpapakumbaba, umaamin ka na ikaw ay marumi at makasalanan. Kung ganyan ang pagtingin mo sa iyong sarili, Lord, nagpapakumbaba ako. Lumalapit ako sa iyo. Ako'y isang makasalanan. Kailangan ko ang iyong habag at awa. At magkakaroon ng intimacy, ng pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. The Word of God is the kingdom of God. Ang kanyang salita. Kaya kapag inumpisahan mong binasa ang salita ng Panginoon, dadalhin ka ng Diyos sa kanyang kaharian, mga ginikilig. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga malilinis ang puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Nung Thursday po, nagkaroon po tayo dito ng youth service, no? Bali birthday po ni Pastoralin, no? So, nauna po siya kasing nagbahagi, nag-share ng kanyang testimony. Then after that, ako na po yung sumunod. So parang nung nag-share po ako, parang, Lord, parang napakalayo ko sa iyo. Parang wala ng power and authority yung salita na binabahagi ko po sa inyo. Yun po yung panalangin ko nung pagkatapos na po ng service at umuwi na po kami sa bahay. Bago ako natulog, Lord, malayo na ba ako sa iyo? Magpakita ka naman sa akin. Iparamdam mo naman sa akin kung nasa presensya ka pa rin sa akin. Yung presensya mo ay nasa akin pa rin. Sabi ko po, mga ginigilig. Sa gabing iyon ay hindi ko po alam kung ito ay panaginip o pangitain. Between 11 to 12 in the morning ng August 14, no? Nagkaroon po ako ng panaginip. Hindi ko alam kung ito ay panaginip o pangitain. Ang setting po ng istorya, andun po ako sa isang bahay na sa taas ng kwarto ng isang 2-story na bahay. At sa mga ibang kwarto, andun po yung mga senior at admin pastor po namin. Kaya habang nagdedebosyon, kasi ganito po kasi akong magdedebosyon, pag nandun ako sa isang kwarto ko, sa kwarto ko sa bahay, kwarto namin, doon lang ako, nakaupo ako, umiiyak ako, nagpupuri ako sa Panginoon, lumuluhod ako doon. Tumatayo ako, sumasayaw ako, tinataas ko yung kamay ko. Ganon po ako magpuri sa Panginoon. Minsan, nakaupo ako, umiiyak lang ako, kinakantahan ko lang ang Panginoon. Kaya ang panalangin ko po sa oras na yon, doon sa panaginip na yon, mga ginigiliw, Lord, malayo na ba ako sa iyo, Panginoon? Magparamdam ka naman sa akin, magpakita ka naman sa akin para alam ko na nasa akin pa rin, yung presensya mo ay nasa akin pa rin, Panginoon. Sabi ko po, Diyos lang ang nakakaalam. May narinig akong tinig. Anak, bumaba ka, mag-uusap tayo at magkikita tayo. Dahil may mga tao dito sa taas ng ayaw ko na marinig nila na may pag-uusapan tayo, sabi niya. Hanggang bumaba ako, dali-dali akong bumangon. Bumaba ako sa kwarto sa pinakababa ng bahay na yon. Itinuloy ko ulit ang aking pagpupuri, ang aking pagkanta, ang aking pagbiyak sa Panginoon. Hanggang may narinig akong napakalumamay na boses. Anak, anak, ako ito.
I am. Naniniwala ako na ang Panginoong Hesukristo ang kausap ko. Bakit? Dahil yung katagang binanggit niya nanggaling mismo sa kanyang salita. Kung matatandaan nyo, yung mga alagad ng Panginoon, yung mga disipulo niya, nung nandun po sila sa dagat, natakot sila. Multo, sabi nila, nung nakita nila ang Panginoong Hesukristo na naglalakad sa dagat, mga kinikilig. Hindi ako multo. Ako ito. Hindi ba galing sa Panginoon yun? Ako ito, sabi niya po. Kaya pagdilat ko ng aking mata, nakita ko na nakatayo sa aking harapan na ako ay nakaupo, andyan lang. Nakadamit siya ng all white. Pure white. Medyo hindi masyadong makwan yung kanyang mukha, pero naaaninag ko yung napaka-amo na mukha na may lumalabas na mga liwanag sa kanyang mga damit. Ang isang narinig ko doon, anak, mahal na mahal kita. Gusto kong tumayo at yakapin pero hindi ako makatayo. Ang ginawa ko, lumuhod na lang ako. At dumapa ako sa kanyang paanan na umiiyak, na sumasamba, mga ginigiliw. Naramdaman ko ang haplos ng kanyang kamay dito sa aking ulo. So to cut it short, pagkatapos ng setting na yon, akala ko totoo, Lord, patay na ba ako? Sinasabi ko, kung panaginip lang ito, sana hindi na lang ako magising. Sabi ko, sana hindi na lang po ako magising kung panaginip lang ito. Sabi ko pa, until such time na nagising po ako. Kaya, iniisip ko kung saan ko narinig ang salita na yon na dreams of dream. Nabasa ko ito, wala sa Acts ito, sabi ko, wala sa mga gawa. Kung wala ito sa Daniel, nasa Joel, sabi ko. Kaya hinanap ko po sa Joel. Andun mismo yung dream of dreams na sinasabi niya, mga kinikilig. Kaya, Diyos lamang ang nakakaalam, mga ginigiliw, sa pangitahin na ito, sa dream of dreams na ito, hindi ko alam kung ito ay vision, hindi ko alam kung ito ay panaginip, mga ginigiliw. But I am certain na yung nakaharap ko na yon ay walang iba kundi ang aking Panginoong Hesukristo na pinaglingkuran ko ng 10 taon hanggang ngayon. Blessed are the pure in spirit, for they will see God. Totoo po ang Diyos. Kung inumpisahan mong tinanggap, binasa ang kanyang salita, mga ginigiliw, ipaparanas niya ang mga bagay-bagay na dakila, mga ginigiliw. Kaya I always encourage everyone, kaya sinasabi ko, how can we inspire others kung wala sa atin ng kaharian ng Diyos? How can we inspire others kung wala ang kanyang salita sa buhay po natin? Napakahalaga po ang salita ng Panginoon. Hindi ka mababago ng relihiyon. Wala pong makakapagbago sa isang tao, hindi siya kayang baguhin ng kanyang relihiyon. Hindi siya kayang baguhin ng kanyang magulang. Ang tanging makakapagbago lamang sa atin ay walang iba kundi ang kanyang salita. May mga panahon na, Lord, kaya ang pinoporsu ko ngayon, the holiness of God. May mga pagkukulang ako, may mga, alam nyo, may mga
pagkakamali pa rin tayo sa ating araw-araw na pamumuhay. May mga jokes kung minsan na parang hindi maganda. Kaya, Lord, kaya yun ang kwan ko kung minsan Lord, patawarin mo ako. Bago ako matulog, patawarin mo ako, Panginoon, upang sa ganun ay malinis ang puso ko na magpupuri sa'yo. Nasasamba sa'yo. Sabi ko po, mga kinikinig. Balikan po natin, konti lang po ang ibabahagi ko dahil magte-testimony daw po si Pastora. Alam nyo, no? Ang ibig sabihin ng mustasa na ito, once na nakakilala po tayo sa ating Panginoon, dapat magiging inspirasyon po tayo sa ating pamilya at sa mga taong nakapaligid sa atin. How can we inspire others kung wala naman sa atin ang kaharian ng Diyos? Diba? Paano natin, how can we influence the other people, yung mga ibang tao, kung wala naman sa atin ng kaharian ng Diyos? Mga giniginig. Hindi. May maniniwala kaya sa atin sa sinasabi natin kung hindi nila nakikita ang pamumuhay na galing sa ating Panginoong Hesukristo? Diba? Opo. Meron kayang maniniwala sa atin sa sinasabi natin na salita ng Panginoon? Kung wala naman ang bunga ng pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesukristo, nasa Galatians 5:22 and 23 po yun. Andun yung pag-uugali ng isang Kristiyano na nakakilala at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung unang ipaparanas, yung unang kaloob na ibibigay sa atin ng Panginoon kapag tinanggap po natin sa ating pamumuhay ay walang iba kundi ang kanyang kaharian. That is the very first gift na ibibigay sa atin ng Panginoon kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Ano ba yung kaharian na yon? The Holy Spirit. The Spirit of God. Imagine, ibibigay niya yung Espiritu niya sa'yo. Yun ang unang kaloob ng Diyos sa mga taong nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. The first gift is the Holy Spirit. Holy Spirit is the kingdom of God. Kulang na lang kasi kung i-explain ko ito, baka sabihin nila, kibuloy ako Ikloklot kanya, dadamitan kanya ng kanyang pagka-Diyos. That is the best way of explanation. Yung tatanggapin mo ang kanyang banal na espiritu. That is the first gift. Yun ang ibig sabihin ng kaloob. Ang kaloob, hindi bayad. Walang bayad yun. Kasi ang bayad may ginagawa. May kabayaran. Pero ang kaloob, regalo yan. Diyos lang ang magbibigay niyan. Then after that, if you have already received His Holy Spirit, ibibigay niya yung gift of faith, yung pananampalataya. Kaya wag mong sabihin na may pananampalataya ka kung hindi mo kinikilala ang kanyang salita. Because faith comes from the Word of God. Nagsisimula ang pananampalataya sa pagbabasa po natin sa salita ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na may faith ka kung hindi mo, ayaw mong kilalanin ang kanyang salita, ayaw mong tanggapin, ayaw mong basahin. Opo. No word, no God, no word, no faith, no word, no salvation. Nagdagipin nyo dito bagbaga. Walang salita, walang kaligtasan, walang salita, walang Diyos, walang salita, walang pananampalataya. No word, no God, no word, no faith, no word, no salvation. Kasi ang salita, that is the very title of God. Yan ang titulo ng Diyos. Bakit yun ang naging titulo ng Panginoon? Nakikita nyo ba yung mga kalangitan?
the heavens and the earth. Paano ginawa ng Diyos ang lahat ng ito? Ginawa ng Diyos ang langit at ang mga kalangitan sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Imagine that. Adaladan dagi langit, kuno na, adalangitin. Sa ulang. Pada sa mga bagano, meron sa iyong kapangyarihan. Adaaso ko ng kawam-aso nga rungwar. Hindi. Word, kaya nga tinawag siya, capital W-O-R-D. Ganun kapangyarihan ang salita ng Panginoon. The Word of God, because the Word is God. Di ba yun ang sinabi niya sa John 1:1? Dito ako magtatapos. Yung pinamemorize ni Daddy sa inyo. In the beginning was the Word. In the beginning there was a Word, and the Word was with God. Sabi niya, di ba? Kaya ang salita ay Diyos, mga ginigiling. Ang salita ay berbo. Sabi niya, alam niyo ang berbo? Verb, action word. Di ba? Babalik tayo sa English kasi dati akong English teacher eh.